So yun nga, ano bang ibig sabihin nitong mga high-rise buildings na makikita ho natin every city, every metro city, no? Every lugar na makikita natin na may mga high-rise buildings, it means ano siya? It's a sign of prosperous city, prosper and progress, no? So dito tayo ngayon sa Abrisa de Ayala Business District area, no? So Bahada. So itong area na to, pagkakaalam ko 10 hectares itong pagmamayari ng Ayala dito sa may JP Laurel Avenue, Davao City. And meron tayo ditong makikitang mga ilang mga high-rise buildings. Actually malaki, marami, no? Hindi lang siya iilan. So for example, ito Abrisa de Ayala Mall. Hindi man siya high-rise building pero malapad, malawak. So ano na rin, no? Malaki na rin siya, may ituturing. So ano na rin siya, icon or landmark, ganun. Malaking landmark na siya sa Davao City. So syempre, prosperous city, lahat naman kasi ng bagay. For example, dati ngayon sa time ni PBBM, lahat ng mga corruption, no? Lahat ng mga investigations talagang magle-lead back or it will lead to his it will lead back to his office of the president. Kasi 'di ba, di naman magaganap talaga ang corruption kung hindi dahil sa kanyang approval, no? Hindi niya in-approve ng mga urakot kayo, pero yung the moment pa lang na pinirmahan mo yung blank sheet, no, sa may sa GAA, yun pa lang. So ibig sabihin pabaya ka na, no, inefficient, inutil, parang gano'n, no, kung tawagin na pangulo. So di mo pera yan, budget yan, buhay ng madlang ng Pilipinas, ng Pilipino, pero hinayaan mo na permahan mo na lang basta, no, yung ganong bagay na hindi mo binabasa kung anong meron doon nakapaloob. Anyway, dito sa Davao City, so ito lang nga. So ano man kinalaman ng mga Duterte, sabihin ng mga tao, mga Duterte haters na anong Duterte have nothing to do with that establishments? Wala. Do you think kung ang Davao is laganap ang karnap, laganap ang hold up, laganap ang kidnapping for ransom, do you think may mag-i-invest dito ng billion na halaga ng mga Ayala, Cebuland Master, Mega World? Do you think na pupunta sila dito para mag-invest, no? Mag-put up, magtayo ng mga building, condominiums and hotels? Siyempre, sino bang maninirahan sa condominium? Sino ang namimili ng condo unit? Sino ang nag-check-in sa hotel mostly, no? Di ba mga milyonaryo? Sa hotel hindi masyado, pero yung mga nakaka-avail, hindi ka pwedeng mag-avail ng condo unit dito sa Davao City kung hindi ka milyonaryo. So ibig sabihin, pag milyonaryo ka, possible ka, pwede ka nang kidnapin for ransom, di ba? So ngayon, bakit sila mag-i-invest sa Davao, no? Kung yung insurgency napakataas, di ba? Kung laganap yung kidnap for ransom, di ba? Paglabas mo kunyari, for example, di ba, ang amenities ng mga condominium unit kasi in the hotel or condominium, for example, Airbnb na kasi so ngayon. Ang ilalagay kasi sa amenities sa papansin niyo, di ba, Insperia, ito, Aeon Tower for rent to 3,000 per night or 4,000 per night or 5,000 per night. So bakit Aeon Tower ang yung pipiliin? Kasi malapit lang siya sa 7-Eleven, malapit siya sa convenience store, malapit sa Abriza Mall, malapit sa Robinson Supermarket, malapit siya sa hospital, malapit siya sa kung saan-saan pang malapit, no, na mga destinations talaga ng mga tao ba pupunta ng Metro Davao kasi kukuha ng mga license, kukuha ng mga papers, or dito mag-outing, magbabakasyon, ano pa mga activities, business transaction or mga leisures lang naman ng mga activities yan, travel, ganun. So, yan yung mga amenities. So ngayon, sabihin sige, malapit nga siya sa convenience store, maganda siya. Kaso nga lang, nakatakot kasi pagkalabas mo, the moment na lalabas ka na ng condo unit, hindi ka na protected ng building. Di ba? Hindi naman pwedeng magpasama ng gwardiya papunta doon sa convenience store. Di ba? So, mangyari dyan, hold up. Di ba? So, patay, di ba? Or kidnap, di ba? Mga ganun lang, malapit sa ATM. Di ba? So, pag ganun ang set up ng Davao, kung ganun ang aming security dito, hindi siya safe. Ganun yung kalagayan ng aming security. Unsafe kami dito, di ba? Hindi kami secured. So, walang bibili ng condo unit. So, pag walang bibili ng condo unit, walang mayayaman na bibili ng condo unit, walang mga milyonaryo, walang mga middle class, upper middle class na bibili ng unit sa Davao City ng mga condominium. Ito mga condo na to, walang magagawa yan. Hindi, magkukulaps yan. Economically collapsing. Or magkukulaps, no? So, short say, wala na, aalis na sa Abrisa. Alam mo ba na alam naman natin, no, ang mga negosyante, di yan sila magtatayo ng mga negosyo sa lugar na yan kung hindi sila nag-aaral. Di ba? Kung wala silang ginagawang feasibility study sa location, kung meron bang kakayahan ng mga tao na mag-purchase,
Mataas ba ang purchasing power ng lugar? Marami mang tao, marami mang consumer. So, yun yung kino-consider. So, yes, maraming mga lugar na mga mayayaman, mataas ang GDP, mataas ang kanilang maraming assets, no? Okay yung mga tao kahit paano may trabaho, may pero ang tanong, safe ba siya? 'Di ba? Maraming lugar na hindi siya safe. Pero maraming pera mga tao. Yun nga lang, by the alas 5 pala, alas 7 ng gabi, wala, tulog na. Bawal nang lumabas kasi delikado, hindi siya safe, 'di ba? So, Duterte. So, high-rise buildings means progress. High-rise buildings means prosperous city. So, paano siya naging progressive city? Paano siya naging prosperous city? Because of the Duterte's legacy. Advocacy or yung kailang policy na talagang curfew is curfew. Kapag bawal, no? Bawal mag-yosi, bawal, basta maraming bawal sa Davao City. Mga liquor bans, ganun. So, ginawa talaga, safety first talaga ang motto ng mga Duterte sa Davao City. Kaya ito na yun, itsura ng Davao City. Bali sa totoo lang, Davao City, no, within the hindi lang sa downtown area ng Davao City makita ng napakaraming mga under construction na mga buildings. Ang dami, no? Ang daming mga construction buildings, ang daming mga kino-construct, under construction, ongoing construction sa Davao. Ito pa lang, hindi pa yata tapos yan. Tapos meron pa ditong additional, ito yung vacant slot na yan. Meron pang tatayo dyan, suntorized down ng mga gusali din, no? High-rise building. So dito tayo naman na area. Dito tayo na area. Ano ba makikita natin dyan? Yan, Abrisa pa rin yan. Or Ayala, di ba? So, progress means, high-rise buildings means progress. High-rise buildings means prosper. Pero syempre, maliit lang na portion. Siguro mga 10 to 20% lang yun naman yung contribution yan sa GDP. Pero malaki pa rin yun, no? So, hindi lang ang maganda sa Davao City, tinatawag namin ang Davao City as diverse resources. Kung meron kaming diverse diverse cultures ang Davao City, diverse resources din kami. Resources. Kasi meron kaming ipalasdaan, meron kaming isda, dagat, no? Abundant yung dagat namin, tuna. Meron din pala kaming danggit. Ayun nga lang, danggit parang sa Oriental lang pala mati. So meron kaming dagat, meron kaming ilog, meron kaming mga fish ponds, meron kaming bolobontokin, meron kaming mga mountainous areas which is very abundant sa bunga. Hindi siya yung lugar na walang kwenta, walang value. Kaya nga hirap makahanap ng maka-acquire ang government of Davao ng lupain, no? Ekta-ektaryang lupain para gawing relocation site, no, sa mga displaced or mga mga informal settlers na mga kababayang mga taga Davao. Dahil nga sa sobrang mahal, kahit pa sa pinakatuktok na bundok na yan, nakikita ho ninyo, ay mahal pa rin ang value ng lupa sa lugar na yan. Oo. Kasi nga valuable, no? May mga tanim. So ito, for example, may under construction, ongoing construction. Ang daming ongoing construction sa Davao City. Kaya yan lang, bali Duterte, the best talaga sila. Di ba? So kayo, ano masasabi nyo, no? So ano ibig sabihin ng high-rise buildings? Means progress, means prosperous city ang lugar kapag meron kang makikitang ganyang kadami. Di ba? Meron pa sa unahan, no? Yan, zoom in natin. So yan naman ay located within the area of Dakudao Loop. Sa Maylanang naman yan. That's Mega World. Davao Finance Center. Diba? Ganda, no? Ganda ng landscape ng Davao, no? May bundok, may isla, may dagat, may mga buildings, skyline of Davao City. Davao Duterte lang kasi ang malakas, no? Iba talaga pag Duterte. Ito yung matatawag nating long-term effect, no? Or ito yung bunga for how many years na pinaglalaban ng mga Duterte ang mga taga Davao. Masama man siya sa mata ng mga tao, mapanghusgang mga tao, hindi naiintindihan kung bakit nila ginagawa yung mga ganung bagay, patakaran, polisiya. Pero tayo mga taga Davao, alam natin yan, na para sa atin din lahat ng mga pinagagawa nila. Diba? Robinson. So, that would be all. Thank you for watching. Wala lang, na ako'y na-amaze lang dito sa lugar na to dito. At marami tayong nakikitang mga high-rise buildings. Sobrang lawak ng Davao City. Hindi mo siya kayang ipinitreat isang araw lang para puntahan ang mga business districts and mga commercial areas, no? So, meron tayong Lanang area, meron tayong Bahada, Buhangin, meron tayong Matina, no? Ecoland. So, ang dami tayong mga high-rise buildings na makikita dun sa mga lugar na mga nabanggit ko o mga nabanggit kong lugar. So, siguro, ano masasabi nyo? Okay ba, ha? Yung natin topic. So, Davao City, high-rise buildings means progress and prosperity.
dahil na rin yan sa mga Duterte. So, kung ang corruption is nang ginagawa ng mga congressman ngayon ay palot dulo ay ang Pangulo na si BBM. So sa Davao City naman itong mga high-rise buildings na yan, lahat yan ay galing din dahil din yan sa mga Duterte. Hindi nila pera kinabaha dyan, hindi nila kumpanya yan, pero dahil nga sa lang polisiya, ito yon naging resulta, di ba? Safety first and everything is come. Ay, tama ba? Mas follow, ganun. So safety first and everything will follow. So yun. Davao City is the most business friendly city.